Mark my word, there will be no trial in my assessment. There will be no trial in the impeachment court because Vice President Sara correctly, as a lawyer, would not want to start a trial because once the trial starts, you do not know how it will end. Karen, you were involved as part of the defense team of President Erap Estrada. Of Corona. Chief Justice Corona, yes. You'll never know what will happen in the course of the trial. Yes. You'll never know what comes out as evidence, and therefore, you'll never know how the senators will vote, how public opinion will be swayed, which is a factor in the impeachment trial. How is this, in my opinion, will this be prevented? What will be prevented is a trial. The impeachment is there, but the trial will, in my view, will never happen. Because if I were Vice President Sara, I would immediately put up front at the start of the trial issue of jurisdiction. Very simple question. Would the senators of the 20th Congress have jurisdiction over allegations and complaints filed in the 19th Congress? If you look at the calendar put out by Senate President Escudero, you will notice that yes, the impeachment process. Okay, magandang araw. Wala po akong question kay dating Senador Franklin Drilon dito sa kanyang sinasabi, sa kanyang pinapaliwanag. Dahil siya po ay abogado, alam niya ang kanyang sinasabi. Alam niya ang batas. Okay? Ako po ay nagtataka lamang dahil ang kanyang tinig, ang kanyang pagkilig, ang kanyang panig ay nakay BP Sara. Okay? Kaya alam po natin na itong si Franklin Drilon, dating Senador Franklin Drilon, siya po ay kaalyado ng mga Aquino, siya po ay Dilawan. Okay? At alam po natin na ang mga Dilawan, mga Aquino, ay sila po ay kritiko ng mga Duterte. Okay? Kaya lang, dahil po dito sa naging tono ni Franklin Drilon na pumapabor kay BP Sara, tayo po ay nagtatanong, tayo po ay may question kung bakit ganito siya ngayon. Okay? Alam po natin maging si BP Sara po ay gusto niyang matuloy ang trial dahil gusto niyang patunayan na siya po ay walang nilabag. Okay? Na wala siyang ginawang kasalanan, wala siyang ginawang mali. Kaya gusto ni BP Sara na matuloy bagamat ang kanyang mga abogado ay kinikwestiyon niya ngayon sa Supreme Court itong legality ng ginawang impeachment. Pero sabi ni Franklin Drilon diyan sa kanyang mga binabanggit ay dahil daw sa jurisdiction, sabi niya ay mark my word, sabi niya, there's no trial. Okay? Okay? So yan po ang kanya sinasabi. Ngayon, dahil dyan, binabasa ko kung bakit ganito ang tinig ni Franklin Drilon. Usually, bilang kritiko, dapat yan isa siya sa mga gustong matuloy ang trial para makonvict si BP Sara. Pero iba yung kanyang tono. Okay? Ngayon, iniisip ko hindi kaya kung bakit ganito si Franklin Drilon. Dahil hindi kaya mas gusto nilang hindi matuloy ang trial para manatili ang question ng tao kay BP Sara pagdating sa accountability, integrity, corruption. Dahil alam ni Franklin Drilon na mahina ang ebidensya laban kay BP Sara. Alam din nila
na kulang sa numero sa Senado itong nagsulong ng impeachment. Kulang sa numero ang ito mga kritiko ni VP Sara para siya ay convict dyan sa Senado. Okay? Ngayon, para manatili ang question kay VP Sara, mas gustuhin nilang wag na matuloy ang trial. Okay? Iyan po ay akin na namang opinion base sa aking pag-analisa. Bakit naiiba itong si Franklin Drilon ngayon? Okay? Kaya tayo po nag-iisip kung bakit nagtataka tayo Kasi di ba pag usually ang mga kritiko, mga magkakalaban sa politika, kahit ang batas tama, pabor sa kanilang kalaban, tinitwist nila yun para pumabor sa kanilang interes at maging against naman doon sa kanilang kalaban sa politika. Ganon po ang kritiko Di ba? Ganon po sila Lalo na ito mga dilawan. Alam po natin yan. Tinitwist nila yung batas. Kung hindi man nila ititwist ang batas, ayaw nila sagutin, ililigaw nila. Ganun po sa mga nababasa natin nung nagdagdaang mga diskusyon ng mga dilawan, alam na po natin ang kanilang style pagdating sa politika. Okay? Pero this time, naiiba itong si dating Senador Franklin Drilon. Kaya tayo po nagtataka. Bakit? Kaya ngayon binabasa natin. Bakit tabor na siya kay VP Sara? At hindi lang yan. Maging itong si Ronald Llamas, sa ngayon, napapansin ko sa kanyang mga interview, mas lantaran na niya ngayon inaatake si BBM. Itong katatapos ng eleksyon na kung saan ay kangkungan ang inabot ng ibang pambato ng alyansa. Nangulilat, okay? Itong issue sa budget. Lantaran na ngayon yung binabanggit ni Llamas. Okay? At maging itong ginawang sibak, panawagan ni BBM sa kanyang mga gabinete na courtesy resignation. Hindi naman lahat. Yung iba nilipat lang sa ibang departamento. Ngayon, yan po ay lantaran na binabatikos ni Llamas. Pero naman nung nagdaang taon, last year, nagtitimpi pa sila, tahimik pa sila dyan. Pero this time, medyo inaatake na nila. Bagamat yung ibang dilawan, ibang pinglawan, pumapanig pa katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Pumapanig po sila kay BBM sa ngayon. Pero yung iba naman, tulad ni Llamas, tulad ni Ontiveros, ni Franklin Drilon, ay nag-iiba na yung tono. Kaya tayo naman, siyempre, nag-iisip tayo bakit. Bakit parang labo-labo na yata? Okay? Sa akin palagay, mga kababayan, kung bakit itong mga ibang dilawan ngayon ay tahimik pa sa pagdating sa issue tungkol sa mga pagkakamali, kapalpakan ng administrasyon, ay dahil nag-iingat sila para ang mga loyalista ay hindi totally pumanig sa mga Duterte, sapagkat kahit naman ngayon may sigalot
kay BBM laban sa mga Duterte, pero si Amy Marcos nanatili nakakampi ng mga Duterte. Kita nyo naman, kahit siya naman punta si BP Sara, kasama si Amy Marcos. Katulad yan, pumunta ng Qatar, pumunta ng Dahig, nandoon si Amy Marcos, pinapakita niya kanyang suporta sa mga Duterte. Okay? Pinapakita niya. Ngayon, itong mga dilawan, nag-iingat sila na wag mo nang basta-basta bumira. Birahin si BBM, baka sakali itong mga loyalista ay makuha nila ang suporta. At pagdating ng 2028, 3 years na lang yan, ay makakuha sila ng suporta mula sa loyalista. Yan po aking basa, yan po aking opinion. Pwedeng mali, pwedeng tama. Okay? Pwedeng mali ako, pwedeng tama. Okay? Kaya sa aking palagay, medyo mahirapan ang mga dilawan na totally makuha ang suporta ng mga loyalista sapagkat ay nandyan pa rin si Amy Marcos kasama ng mga Duterte. Okay? Marahil baka mayroong iba na mga loyalista lumipat ang suporta sa kanila. Tandaan natin, iisipin natin na pagdating ng 2028 ay ang maglalaban dito malamang sa 2028 Duterte o BP Sara, okay, mga dilawan, siyempre nandyan din si Martin Romualdez at malamang, sa akin malamang at sa malamang, yan po ay bibit-bitin ni BBM Martin Romualdez. Okay? Versus BP Sara. Ay maganda yan. Maganda yan. Maganda yan sapagkat pwedeng mahati po ang boto ng mga kalaban ni BP Sara. Okay?